tanong kung paano kausapin si Meta Support. So, since ako dito, verify po ako dito sa aking IG account. Using my IG account kasi, nakakausap ko si Meta Support. So, we need lang na mag-subscribe kayo para makausap nyo si Meta Support. Dito yung mga uh, cases ko na na-solve na-complete na. So, yun nga, yung una, di ba, ilang beses na rin po kasi ako na yung account ko is nare-restrict or na-disable. So, kapag ganun agad yung nangyayari sa aking account, is una kong ginagawa is talaga nagpapa-verify ako kay Meta Support. Wala akong ginagawa kay Meta Support lang agad ako diretso. Kasi gusto ko na sila yung direct ko makakausap regarding sa aking account. Pag nare-restrict ako or na ano yung aking account, Meta Support ako agad. So, kasi nga guys, si Meta lang naman yung makakatulong sa atin para maibalik yung ating account. Wala ng iba. Magpabayad kayo sa iba, sayang din yung pera nyo guys. Kung hindi naman ma-allow yung account mo or may other issue kayo sa inyong account at hindi pumayag si Meta na ibalik yung inyong account, wala rin, di ba? Hindi magsasayang lang kayo ng pambayad sa mga binayaran nyo kung saan yung man nakita yung mga nag-offer ng mababypass nila yung account mo, may babalik. No, walang ganun guys. Sinasabi ko sa inyo, walang ganun. Dahil si Meta lang talaga ang makakabalik ng ating account. So ako, nagda-direct ako sa Meta Support. Lagi yan. Once na na-restrict or na-disable ako, Meta Support ako agad. So, may papakita lang ko sa inyo na sample na message ko doon kay Meta kung paano ko siya kinausap. Ito na lang yung pinakahuli naming usapan ni Meta Support. Kasi bawal din kasi i-record yung usapan namin. Nung time na gusto ko sana i-record yung usapan namin, nalaman niya. So ako, tinanggal ko na lang kasi, siyempre, bawal din, protocol din nila na bawal i-record yung usapan. So ito yung pinakauna naming pinag-usapan. Ayan. Ayan, so sabi niya, could you tell me a bit more about what's happening? So ako, inano ko, dinescribe ko and inano ko yung issue ng aking account. So sasabihin niyo lang doon, pwede niyo rin naman, ako kasi ginagawa ko guys, para mas maganda yung pag-reply ko kay Meta. Ika-copy paste ko to, yung tanong ni Meta sa akin kay ChatGPT. Ayan, yan yung ginagawa ko guys ha. Para mas, yan, tapos ipipaste mo dyan. Ayan. Para mas maganda naman yung reply ko kay Meta. Kasi ito, after nang ma-paste ko yan kay ChatGPT, ito na siya. Ito na yung lumabas. Tapos, yan, sorry, ganyan-ganyan. Inano niya, sinabi niya yung problema ng aking account, ganyan. I confirm that account, Sarah is the one we need into to get you specialized help you're looking for. I'll need to connect you with the support specialist who can perform a manual review. So, yan. Then, after nyan, I want to speak as a specialist live agent. Sabi ko. Then, I understand you like to speak with a specialist right away. I'm ready to start the process for you. To complete the connection, I just need you to provide the email address associated with your account. Once I have that, I can send you a request to a live agent for manual review. Ayan, so, nilagay ko yung Facebook name ko, profile link, mobile number, and email address ko. Then yan, contacting na ako, ano na ako sa agent dyan. Thank you for providing those details. I have successfully submitted your request for a manual review. A live agent will join this chat shortly to help you with your account. Ayan. So, may nag-join na live agent. Sabi niya, ay Sarah, thanks for contacting the Metafro team. I'm Lisa and I'll be helping you today. Then yung reference ID ko. Then just to make sure you're reaching out regarding your Placeable account. Is that correct? Yes. Yeah. So, successful submitted your request ng manual review. A live agent will join the chat shortly to assist with your account. Ayan. Then, sabi niya, can you please share the URL link? So, binigay ko yung link ng aking account na gusto ko ma-recover. So, noted, the link to your profile specialist will be with you shortly to assist with the manual review of your account. Ayan. Tapos, after nyan, I request for screenshot. Sabi ko, no attachment file kasi gusto niyang makita yung, ano ko, yung about sa na-restriction ko na ano. Sabi ko, no attachment. Wala naman kasing attachment file dito nakalagay. Ano lang message. So, I'll see. I'll write, let me check it on the end, Sarah. Tapos, sabi ko din, kung pwede i-copy-paste, hindi na lang. Tapos nyan, after nyan, yan. Kinopy-paste ko yung restriction doon sa FB ko kung ano yung, ano ito, we disable your account ito. Ito yung screenshot ko.
Then, please allow me 3 to 5 minutes while I look into this for you. I'll be right back. Okay, sabi ko, okay, I wait. I will wait, sabi ko. Yan, then tapos, sabi niya, a support specialist will be with you in just a minute to assist with your request. Thank you for patiently waiting, Sarah. For us address your inquiry promptly, we would love to get you into a call and get shortly ASAP. May I please have your contact number so we can, then binigay ko yung number ko. Then, I've noted your phone number for the specialist. Then, sabi ko, please speak to Tagalog agent. So, nag-request ako ng Tagalog agent para masabi ko yung gusto kong sabihin, gusto kong ipaliwanag sa kanya regarding na sa account ko. Okay lang yun. Magre-request kayo ng Tagalog agent para mas pagkaintindihan kayo. Kasi kapag hindi mo siya masyadong napapaliwanag doon sa agent kung ano talaga yung problema mo, magkakaroon kayo ng misunderstanding, di ba? So, ako, kasi mas fluent ako sa Tagalog. So, mas prefer ko Tagalog agent. Yun. Pwede kayong mag-request ng gano'n. So, sabi niya, I have noted your request for a Tagalog-speaking agent. A specialist will be joining this chat shortly and you can let them know your language prefer once they arrive. So, sure, Sarah. Thank you, sabi ko. Sabi niya, we may continue Tagalog through call. So, you're welcome. Specialist will be with you shortly. Then, tapos yan. Yun. After niya, nakontak niya na ako. Tapos, nag-usap na kami niyan. Sinabi ko nga yung pinaka-reason na sabay-sabay na disable yung aking account, pati yung personal account ko. Tapos, may ano rin ako other account na pang content. Ayun. Sinabi ko lahat sa kanya ng problema ko, ng ano nangyari sa account ko. Tapos, biglang na-disable. Tapos, in-explain niya sa akin na yung issue ko nga about sa account integrity issue na nadidetect ni Meta na kanya lang AI assistant na marami ang nakakonect doon sa isang device. Once na manual nila yon at na-detect nila na parang may activity, some activity na na-trigger sa kanila, sa kanilang system. So, maano yon sabay-sabay talaga ma-disable yung ating account kung ano yung mga nakakonect doon sa isang ating device. So, sabi niya rin na kapag gagawa ko ng another Facebook, mas okay na Facebook page kasi alam nila na konektado yung Facebook page mo doon sa personal account mo. So, kasi ako, personal Facebook kasi yun, hindi siya page. So, yun, parang naano siya na-trigger yung Meta na parang inisip nila na magkaibang tao yung may-ari nun. Kasi nga, hindi siya personal account, hindi siya Facebook page is, personal account ko kasi yun. So, yun, na-detect ni Meta, minsan kasi nagkakamali talaga sila na baka hindi ko account yun, magkaibang may-ari, ayun. So, sinabihan niya ako na mas okay na Facebook page. Yun lang naman yung ano niya sa akin regarding sa issue ko nga sa aking account. So, kung makakausap niyo si Meta Support, kung ano yung mga gusto niyang sabihin sa inyo, kung ano yung dahilan niya, so, depende yon sa inyong account and sa problema ng inyong account. So, yun. Ganun lang, guys. Ganun lang kumausap ng Meta Support. Madali lang naman, guys, eh. Basta, maging honest ka lang sa mga tanong mo sa kanila, kung ano man yung gusto mo sabihin mo lang. Tapos, sinabi ko rin sa pinakadulo is, kailangan ko kasi yung account ko, dahil matagal na rin yung personal account ko, tapos sa another account ko is, doon po ako kumukuha ng source of income ko, kasi nga monetize na rin yun. Tapos, may mga client ako na nag-message doon, mga pang-business ko din, yun. So, sinabi ko lahat kay Meta Support, kasi kapag, for example, hindi kayo magkaintindihan ng agent, 'di ba? May ganun hindi kayo magkaintindihan ng language kasi yung last na kinausap ko, yung Meta Support, in English kami talaga. Ako kasi hindi ako masyadong fluent in English. So ako hindi ko siya masyadong nakausap ng mabuti kasi nga hindi naman ako fluent in English, 'di ba? So ako nag-try lang ako na pwede ko kayang kausapin to in Tagalog agent. Ayun, mag-request ako. Ayun, pinagbigyan naman ako. Pwede pala yun, guys. Pwede yun na kausapin nyo, na i-request nyo pala na Tagalog agent yung pakausap sa inyo para magkaintindihan kayo. Ayun, tapos after nyan, na nag-usap kami, yun nga sinabi niya, yung about nga sa issue ng aking account is account integrity issues. Ayun, ano lang, nagantay lang ako. Tapos ginawa ko yung ibang step na kung mapapanood nyo po sa other videos ko sa aking YouTube dito,
yung mga step na ginawa ko. Yan, panoorin nyo yun, panoorin nyo muna, tapos after ko makausap si Meta Support, ginawa ko yun. Tapos, after 48 hours, bumalik na rin siya. Bumalik na rin yung account ko. So, magantay lang tayo. Pila naman talaga kayo nilalabag kay Facebook, kay Meta Support. Ibabalik po yan agad. Huwag kayong mag-alala, ibabalik po yan. Ibabalik po yan for sure kung wala talaga kayo nilalabag. Then, share ko lang din to guys. Kasi after niyang, kinabukasan kasi, sabi ng partner ko, magsimba kami. So, ito guys, ano lang to, parang share ko lang sa inyo yung nangyari nga sa account ko. After naming magsimba, nagsimba kami, pagtapos, yan, pinagdasal ko talaga na sabi ko kay Lord na sana paglabas namin sa simbahan na ito, Lord, sabi ko, sana maibalik na po yung account ko kasi importante po yung account ko. Lahat ng memories, mga picture, video na pinaghirapan ko, nandun lahat. Ayun. Answered pray talaga na ilang oras lang na pumunta kami sa isang coffee shop. After no, nag-check ako ng aking account. Yun, tuwan-tuwa ako. Tuwang-tuwa ako, may nag-email sa akin. Una yan, may nag-email sa akin. Ito, papakita ko na lang yung screenshot ng nag-email sa akin na reactive na daw yung, activate na yung aking Facebook account. Pwede ko na siyang i-open ulit. So, tuwang-tuwa ako talaga. Nasa coffee shop pa kami nun, pero, yun, alam mo yun, napaano ako yes, sabi ko. Sabi ko din sa partner ko, yes, nagbalik ng Facebook na din. Tuwang-tuwa talaga ako. So, sayang-saya ako. So, ganun lang guys. Ano lang kayo, magantay lang kayo, tapos pag-pray nyo rin. Kasi wala namang imposible, di ba? Kasi kung mahalaga yung account natin sa atin, di ba? So, pag-pray nyo kay Lord na may balik din yung ating mga account. Huwag kayong mag-alala, guys. Ibabalik din yan. So, share ko lang sa inyo kung paano natin kausapin si Meta Support. I hope na nakatulong itong video natin ngayon. Pwede ka mag-comment sa ating comment section. Kung may iba pa kayong tanong, tulad nating video, is gagawa natin yan ng tutorial. Mag-aaralan natin kung paano natin gagawin yan. And that's all for today's video. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And see you next video. Bye!